Test ride natin siya, quick impression ride lang. Nagtanong sa akin noong nakaraan kung nasa na daw ba si Bole. Ito yung dapat alam ninyo kapag kuha kayo ng motorsiklo or ng sasakyan na hindi may iwasan. So ito na nga, Netices, meron ng Giorno Plus available na ngayon sa mga kasa. Tumatalon eh, sa unang arangkada tumatalon. Grabe. Kakombi brake pa. Responsive pa ng preno. Lakas eh. Parang 150cc yung hatak eh. 4 valves ba naman? Yung mo, tumatalon eh oh. Yung arangkada, yun yung binabayaran dito na 4 valves. Malalaman mo lang siyang 125cc na pag medyo nasa gitnang RPM na. Yun yung ano ko sa kanya. First impression. So tinest ride natin siya, quick impression ride lang. Tingnan nyo naman no, sabi ko sa inyo favorite ko yung black eh. Kaya siya itsura oh, katabi ni Bolen yung ating Honda Civic RS. Diba bagay? Honda sa Honda. Honda cars to Honda motorcycle. Pampogi! Pampogi na itong kulay black. So nakita na natin to dun sa may pinaka-launch niya. Problema, hindi natin masyado natitigan kasi nga yung orange lang yung vacant nun. Tingnan nyo, brown seat pala to. Brown seat pala siya. Tapos silver yung pinaka-grab bar para sa ating pillion ride. Ganun din yung ating tapakan ng angkas. So maluwag naman yung ating legroom, medyo mataas nga lang. Side ko na 5'4" ay somehow tiptoe ako. Ayan o. And then keyless, yun yung maganda sa kanya. Tapos mamatay yung makina kapag humihinto ako kasi nga may idling stop system din. So panalo talaga. And napansin ko sa kanya, while driving it, napaka-torque niya. Yung torque niya sa unang arangkada, parang akalain mo 160cc na makagaya ng PCX. Parang ma-identify mo lang siya na 125cc kapag medyo nasa gitna, to dulo ka na. Pero I'm sure merong mga modification na matutuklasan yung mga mekaniko natin dyan para dito sa panggilid niya. So, ayun nga, nandito tayo ngayon sa Motor Central Training Center at nakakatuwa kasi tinignan nila to, hindi talaga pang-click yung makina niya. May sarili siya. Una sa lahat, 4 valves, pero bukod doon, yung mismong makina, pag sinilip mo, iba talaga siya, pang Giorno Plus lang. Pogi pala dito sa personal kapag ka nasa kalsada na mismo ha, kasi kapag nasa event, parang hindi mo pa siya sobrang ma-visualize. Malaki din siya. Tabi natin sa PCX para magka-idea kayo. Ito siya, ititindig ko Ayan o. 5'4" ako, so tiptoe ako sa kanya, mataas. Sabi ko lang sa PCX para makita ninyo kung gaano kalaki. PCX 160. Ayan o, katabi. Kita kung gaano kalaki, di ba? Malaki siya eh. Pero sa taas medyo nasa mababa lang to na part. Ayan, ganyan siya para may idea lang kayo kung gaano kalaki tong Giorno Plus. Tsaka nakakatuwa kasi may mga nakikita ko nito talaga ino-off-road pa nila. Hindi din eh, no? Pogi. So ayun, nung una to, akala ko din para medyo overhype, overrated lang. Pero nung makita ko sa personal at ma-test drive ko, ako mismo na-convince na. Palagay nyo, Netices, kailangan din ba natin bumili ng Giorno Plus? Lalo na pag nakikita ko yung mga minomodify pa, grabe. Ang ganda niya talaga. Bagay na bagay pa pag tinamay mo dun sa Honda Civic ko. Kumbaga pag nasa parking, nagkakape ka, uy, satisfied talaga, no? Ang pogi parehas eh. Kaya Netices, comment nyo naman sa baba. Isa pa pala sa hindi ko nasabi sa vlog ko, meron din siyang park brake lock. Yan, ngayon ko lang napansin. Ayan, no? Yan, may park brake lock. Sa inyo Netices, para sa introductory price yung 101,900 pesos. Sulit pa siya? Gusto nyo bang gawa na natin ng full review na long ride talaga? Or gusto nyo ba na bumili ako neto? Comment your suggestions below. So yan, good day sa inyo Netices. May nagtanong sa akin noong nakaraan kung nasa na daw ba si Bolen, yung ating Honda Civic RS. Kasi nung La Union vlog natin, ang ginamit natin is si APA, yung ating Tamaraw Hilux FX. So yan, papakita ko sa inyo kung nasan siya. Dito pa rin naman, buhay na buhay pa rin naman siya. So ito na yung sa ating Bolen, yung ating Honda Civic RS. Ito yung dapat alam ninyo kapag kuha kayo ng motorsiklo or ng sasakyan na hindi may iwasan. Nangyayari talaga, lalo na kung pang daily mo yung motorsiklo or sasakyan mo. So ito yung nangyari kay Bolen kahapon. Ito. Ito yung medyo bigat. Malaka pa ako naman eh.
medyo umano. Pero mukhang ano naman eh. Oh, plastic. Ito lang walang plastic. Ito lang. Pero nakakukuha naman to sa buffing eh. So, ito meron eh. Buti nga may parang nakakapakong parang plastic. Meron ba? Parang meron ako. Galing ah. Galing ng DXD. DXD lang yan. Dili natin sa DXD. Ayan. So, medyo nagkaroon siya ng mga gas-gas. Hindi tayo yung nakagas-gas dito, kundi yung ating hinire na driver for the day. So, nangyari sa kanya, Nedices, is meron daw toll parking fee. So, nandun siya sa ticket booth at nangihingi ng 50 pesos. Syempre, for the parking. Payment first yung doon sa pinuntahan niya. And meron kasi tong feature na auto brake hold. Tinapakan mo lang yung brake niya, is naka-auto brake na siya. So, hindi niya na-on yung function na yon. Kaya habang naghahanap siya ng ay ayan, dumare-diretso. So ito yung isa sa medyo pinakamalalang gasgas ni Bolen na nangyari. At medyo masakit lang kasi hindi tayo nakagasgas. Pero still, I take full responsibility kasi ako naman yung nag-hire nung driver in the first place. Pwede either ako yung mag-drive or mag-Uber na lang kami, which is yun yung first plan within that day. Medyo antok na ako dahil ang dami na namin ginawang vlogs umaga pa lang. So kaya nag-Uber na lang kami and then naisip ko na hassle pa pauwi. Pinakuha ko tong sasakyan ko since hapon lang available yung driver and then nagasgas niya and ayun, something that you need to be ready kung sakali man na meron kayong motorsiklo or sasakyan, lalo na kung pang daily, hindi maiiwasan yung mga ganito. And of course, yung nangyari nga, sabi niya, sir, wag mo na akong bayaran kasi nakakaya, nagkaroon pa ng damage. So ako binayaran ko pa rin siya kasi I still respect the time na nilaan ng tao. Ako naman yung nag-hire sa kanya, nagsabi at lumapit na pag-drive mo ko today, at the same time, hindi ka naman magkakaroon ng problema sa sasakyan kung hindi ka thankful at hindi mo nakikita yung blessings mo na meron kang sasakyan in the first place, diba? So you have to be appreciative. At thankful na lang din ako at walang nayupi na kahit anong mga fairings dyan. So walang nayupi. I think this one is plastic naman eh, no? Kaya hindi nayuyupi. Sa maganda is naka PPF tayo. So nangyari na rin yan doon sa may bandang likod pero minor lang. PPF kasi is may auto healing. The problem is etong isang nadali niya ay medyo makapal yung pagkakadali niya. So may nakikita ko dito, may nakakapa ako eh. No? Nagasgas, natanggal yung mismong PPF, natanggal. Then dito nabalatan din hanggang dito. Itong isang to walang PPF. Buti na lang din yung headlight natin may PPF. Okay lang kahit papano. Dadalhin natin sa DXD South Detailing to. Tingnan natin kung ano yung magiging update or kung paano nila susolusyonan. Okay, so lahat naman ng problema may solusyon. Kung walang solusyon, hindi mo yun dapat problemahin. So ayun, just a quick share lang kasi may nagtanong eh kung nasa na daw ba si Bolen. And then sakto naman may nangyari kagabi. So quick share ko na lang din yung ganong pangyayari. And also, what keeps me calm, nagtataka iba bakit parang kalmado ka pa rin. That day kasi na pinalita niya sa akin yun ay sa middle ako ng learning something sa internet. May inaaral ako na isang bagong bagay na palagay ko yung magbibigay opportunity sa akin. So this is somehow a test. Usually kasi ganyan yan eh. If you're going to transition from one position or one situation from the other, kung magle-level up ka na, madalas ay sinusubok tayo ng transition. So that's a way ng devil para i-distract ka na hindi ituloy yung current na ginagawa ko or ma-distract ako kung nagpadala ako sa galit ko. At the same time, may mindset kasi ako na if it doesn't matter within 5 years, hindi siya worth ng 5 minutes of your time. Mayroon pang mas worth ng energy and time mo, ng peace mo, kailangan mong alagaan yan. This one, may solution naman dyan and I've seen worse. Kung naalala nyo yung kulay blue, I've seen worse. Yung kulay blue ko na Haval, which is a test drive unit lang yon, kaya wala na siya dito. Pinayaram lang sa atin yun ng Haval. Mas malala yung nangyari doon. So this one is something na pinatatag na ako ng panahon. Na-experience ko na before eh. Sisiw na lang to. Kaya ang medyo tinablan lang ako ng konti. Nung nangyari na nga to, pinatawag ko na siya. Sabi ko, sige okay lang yan. Nakakalmado ka lang. Medyo mabilis pa rin yung patakbo niya and nangyari na dun sa pagpaparkingan namin is counterflow yun. Pinilit niya pa rin. Kaya nagit-git kami dun sa parking lot kasi naasar yung kinat niya eh. Hindi umalis dun sa pwesto eh. So nagit-git kami dun sa parking lot. Pinilit niya isingit. So nangyari, imbis na ayan lang, okay na, pinatawad ko na, diba? Meron pa isa sa mugs. Ayan no. At mismo naandun na ako, nakasakay na ako. Yung una niyang mistake ay hindi ako nakasakay. Tapos nagpangalawa pa. Dito ko medyo nasar kasi okay na eh. Sometimes kailangan, diba, matuto na rin tayo sa pagkakamali natin. Okay, nagkamali ka na nung umpisa. Given the fact na alam ko naman kasi na siguro, hindi siguro, pero sigurado may hangover pa yon. Nangyari na sa'yo to, you have to be extra careful, diba? Usually sa tao, hindi natututo. Kung nagkamali ka na, you have to be extra careful. Ayoko lang kasi nung habang
habang nagmamaneho, parang tuturuan mo na, oh, dahan-dahan or ano. Kasi baka ayoko na nakakasira ng diskarte ng driver. Kasi baka mamaya sanay siya sa ganun, doon ako nahihiya. Pero ngayon, siguro, natutunan ko, it's okay na, tapikin ako, dahan-dahan lang. Ganyan. Pero ito, halos magpa-park na lang eh. So, nagasgasan pa yung mag. Again, may solusyon naman dyan. Top up lang. Alam niya na yung solusyon dyan, di ba? Top up lang para black na ulit. So, yun lang. Just a quick update sa ating si Bolen on the Civic RS. Best decision ever. Favorite ko tong i-drive. Every single morning, dinadrive ko to papuntang gym. Kaya, basta, sobrang sarap sa feeling i-drive nito. Parang feeling ko naka-sports car ako na practical. Hindi ganun kalakas sa gas compared sa talagang literal na muscle car. May lapag, malakas yung dating, madiin, pero pwedeng ipang daily. Yun yung gusto ko sa kanya. Kaya lang tayo kumuha ni Apa kasi may pinupuntahan talaga tayo mga grabing lubak at grabing tatarik na mga pinupuntahan na hindi na siya applicable doon. Dahil naranasan ko na last time, nalaglag yung ilalim ko yung splash guard. So, kaya tayo kumuha ni Apa. So, yun, dalawa na sila, isang pandiinan. Tsaka, thankfully, magkaiba yung number nila. This one is Friday, si Apa ay Wednesday, yung coding. Kaya, magagamit ko sila entirely. No? Yun lang, netizens, just a quick update, quick insight. Minsan, gusto nyo rin yung mga raw vlog na ganito na talaga nagsasalita lang ako. Ay kayo, may karanasan ba kayong ganyan? So, ano yung natutunan ninyo dito sa situation na to? Comment nyo naman sa ibaba. Kung gusto mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.